Kamusta mga tao sa internet? Ako nga po pala si Washi. Bata pa lang ako, makulit na ako. Kaya ngayon mas pinagbutihan ko, mas makulit na ako. Kaya tara, samahan niyo ako, day off ko. Diyan nga ay napatingin ako, nakita ko si Spider-Man tsaka si Gagamboy, mukhang nagplaplano sila para sakupin na yung mundo. Joke lang po, ingat po kayo mga kuya, saludo po ako sa inyo. Ito nga po pala ang summit ko for today's video. Gagawin ko nga po pala siya kasi po may sakit siya. Ayan po, hindi po tumataas yung pressure gauge niya. Kaya ayan po, tinawag ko na po si Leo para magpatulong po ako para may labas ko na siya sa kulungan niya. Grabe, napakabigat niya dyan. Siguro ang timbang niya dyan nasa 30 kilometers per hour per Celsius ang bigat niya dyan. Ayan pa nga po naipit yung binti ko, aray ko. Ayan po, hirap na hirap po kami. Ibaba, ayan po. Sa wakas po, napwesto ko na. Ayan po, pumunta na ako sa main switch niya para patayin. Ay, hindi pala. Diyan nga po pala, pinaputol ko ng tali si Leo. Wow, ang lakas. Diyan ko po kasi malalaman kung ano ang sakit niya. Ayan po, tinanggal ko na po yung air filter niya. Yung tali po nga pala ng straw yung ginamit kong indicator para po malaman ko kung sino may singaw sa dalawang head ng compressor. Ayan po, papalabas po yung hangin. Dito po ay papasok naman po. Okay naman po to, wala po itong sira. Ayan po, hinihigop po yung kamay ko. Pero pagdating po sa kabila, mukha pong tinutoyo siya. Nilalabas niya po yung hangin. Kailangan na po natin siya lambingin. Kaya ano pang hinihintay natin? Buksan na natin yung ulo niya. Disclaimer lang po, hindi po pala ako professional na electrician at mekaniko. Sadya lang pong hilig ko lang po talaga magbutingting at manood ng mga tutorial sa internet. At bago ko po to i-apply sa totoong buhay, pinag-aaralan ko muna po itong mabuti bago ko po ito gawin. Kailangan na po talaga linisan yung head niya, napakarumi na po. Valve plate nga po pala ang tawag dyan sa maliit na bakal na yan. Mabuti na lang po at ayos po yung dalawang yan. Importante po yan. Tama nga yung hinala ko na may iba na siya. Ay, sira lang pala yung gasket. Malutong na po siya na parang chicharon. Kaya po naputol. Kaya po siguro sumisingaw siya. Diyan nga po magpapasama ako kay John Ray. Huwag niyo po pala makakalimutan mag-helmet sa daan. Kagaya ko. Waya! Lagi po tayo mag-iingat. Ayun guys, nandito na kami sa palengke ng Mundos. Titingin kami ng motor shop. Baka makakita kami ng gasket na kaparehas nito. Kaya may gasket kayo sa pang-compressor. Kaya may gasket kayo. Diyan nga po wala kami mahanap na aluminum gasket, kaya no choice na po ako. Yan daw sabi ni Manong, pwede naman daw yan, bakatan lang daw yan. Tapos single daw yung anak niya. Ay hala, joke lang po. 30 lang. Ay sa ating Manong to supply. Tagal na bumibili dito. Bili na kayo sa Handyman Auto Supply. Salamat po. Yan nga, nakabalik na kami. Ayan, napapaligiran na ako ng mga thunders. Mukhang sila din nag-e-enjoy sa mga pinaggagawa ko. Diyan nga, nilabas ko na yung drawing skill ko. Nagtatawanan nga kami dyan kasi inaasar nila ako. Pasmado daw ako. Ayan, tapos ko ng bakatan. Next step, kumuha ng toothbrush na gamit. Salamat nga Leo sa pagpapahiram mo sa akin na luma mong toothbrush ha. Ibabalik ko na lang sa ito, huhugasan ko mabuti. Diyan nga nililinis ko na mabuti yung head para matanggal na yung mga dumi, tapos lilihain ko ng bahagyala, wag madiin ha. Tada! Malinis na! Ayan, malinis na guys. Ito yung mga luma niyang tornilyo. Lost thread na kasi kaya papalitan ko na ng bago. Kaya ayan, naka-ready na, malinis na. Kaya samahan nyo ako, buuin na natin siya. Beta gray seal nga po pala nilagay ko dyan. Ayan po, nilagyan ko po siya ng langis. Kaunti lang po. Patakal lang po natin yung mga valve seat niyan para po hindi po sasabit yung mga valve plate na ilalagay natin. Ayan po. Importante po yan. Next step, ilagay na po natin yung gasket. Dapat po dahan-dahan lang po para di masakit. Hala, yung gasket lang po ang hindi natin lalagyan ng beta gray seal para hindi po sasabit sa mga valve plate. Itong head lang po ang lalagyan natin ng beta gray seal. Tapos po ipatong natin ng dahan-dahan. Ilagay na po natin yung mga tornilyo niya. Dapat po alalay lang at salungat po ang paghigpit ng mga tornilyo sa bawat portion ng compressor head para po maiwasan natin yung pagka-lost thread ng tornilyo. At ayan po, tapos na natin siyang buuin. Moment of truth.
Kabado ako 20 oh. Kagano kayo? Finally, parehas na silang humihigop ng hangin. Ayan, ang lakas-lakas. Lalong na doble yung lakas ng higop ng hangin nila. Yes, na-survive ko na naman yung buhay kong boring. May nagawa na naman akong matino. Sa wakas, eto pakinggan nyo po. Ayan, magaling na siya. Tumaas na yung gauge niya. Tuwang-tuwa na naman si Pango. Ayan, sa tuwa ko nilinisan ko na siya para hindi siya halata na ginawa siya. 3 years na pala ako sa work ko. Kaya kahit maliit na bagay ito yung way namin para pasalamatan siya sa kabutihang binigay niya sa amin. Ayan, malinis na. Tara, ipasok na natin siya. Huwag nga po kayong titigil mangarap tulad ko. Dahil ang pangarap, balang araw ay matutupad yan basta sipagan lang natin. Diyan nga naglilinis na ako, may pasok pa ako ng 6. Salamat sa pagsama, paalam!